ay nasa Malaysia kami. Yung mga challenges namin, rules ng Czech Republic sa embassy ng Malaysia na dapat ganito ang visa mo. Nga pa sa lahat dahil nga hindi namin naintindihan. At so dito talagang zero talaga na nag-start kami sa buhay natin na kailangan nating hanap sarili natin para makapag-desisyon ng tama. Mga laki kayo nagkaaway, wala kayong trust sa isa't isa, nagdududa, stop nyo na. Hindi pwedeng pangarap lang. Gawa ng aksyon agad. Disclaimer. The views and opinions expressed in this video are solely those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Diary of an OFW or Audio Media. We are not responsible for any actions taken based on the content discussed. So, andito naman po tayo sa isang bagong episode ng Diary of an OFW at andito po ulit kami sa Borno. Kasama po natin si Miss Giselle. Giselle. Barbie na lang. Barbie? Okay. So, malalaman natin ang kanyang kwento ngayon. Paano ka po nakarating dito? Ate, pwede ka namin tawagin Ate Giselle, Yeah. Ate Barbie. Actually, lahat ng mga kasamaan ko sa work, they call me Mama Coco. Mama Coco. Ang cute, Mama Coco. Mami, lahat na may masor. Okay lang. So, paano po? Curious kami kasi may nanghingi ako ng some insight about sa'yo. And sabi mo, VA ka, freelancer ka na sa ibang bansa. Yes. So, what made you decide na mag-move dito sa Czech Republic? Kasi way back na hindi pa uso ang work from home, naka-VA, yung work ko talaga is VA. Tapos, nung time na yung pinsan ko kasi nasa Malaysia, bale, dumayo lang ako sa kanya since freelance naman ako, pwede naman ako mag-work kahit saan. Tapos, every time sa Malaysia kasi, as a freelance, so parang tourist lang ako, aalis ako para mag-renew na naman kasi 30 days lang tayo allowed sa Malaysia. Tapos I decided, sabi ko may mga friends ako na sa call center, pagod na ako mag-exit, pupunta ng Singapore, pupunta ng Thailand, saan na lang para ma-extend another 30 days sa Malaysia. Sabi ko mag-apply kaya ako. So, eksakto yung Aegis Malaysia, nag-hire sila ng mga Filipino talaga. Kahit saan naman sa Pilipinas, kahit saan sa mundo, laging hinahanap o hinahabol yung mga Pilipino in demand. So, nag-apply ako, tapos natanggap ako. So, yung visa ko na as freelance, as tourist talaga, naging working permit na siya. So, hindi na ako kailangan mag-exit. So, I was working in Malaysia I was in Malaysia for 11 years. Oh. So, 11 years, I think it's enough to explore Malaysia or Asia in general. Sabi ko, kasi yung husband ko is from Sweden. Tapos, nag-usap kami na hindi kami pwede mag-Sweden, hindi kami titira sa Pilipinas. So, kailangan niya ng certain sa amin, parang ganon. Which is, kasi one thing about Malaysia, ang ganda, safe ka, maganda, full of diverse. Mababa cost living. Okay siya. I mean, decent. Decent siya. Kahit luxury, nakakatry mo. Pwede mong makamit ang luxury dahil na-afford naman siya. So, after 11 years, sa isip-isip ko, yung nagbalita kasi yung taga-Facebook, sa Facebook kasi ako nagtatrabaho sa Malaysia. Yung nagbalita si Michael Zuckerberg na magle-lay off siya ng 11,000 na mga employees. Napag-isip-isipan ko, narinig ko na kasi sila sila nag-apply. Sabi ko, sa Sweden na lang kami, sa isip-isip ko. Tapos sabi ko, sinabihan ko yung isang kasama ko, pahingi na ng link, pa-apply nga yan. Try ko nga mag-apply. Kaya sa mga nanonood, kung ako sa inyo, apply kayo ng apply. Walang mawawala. Totoo yan. So,
para pag-apply ka ng apply at meron or na-approve kayo, pipili ka na lang kung saan gusto mo. So, yun talaga ang laging nasa isip ko. Why not? Wala namang mawawala. Hindi naman sa porket nag-apply ako, hindi na kami matutuloy sa Sweden or whatever. So, nag-apply ako, luckily natanggap din naman ako. So, I was grateful. Sabi ko, tuloy ko na lang. Hinuhold namin yung application. Parang tinatagal namin yung process. Pina-follow up na kami, siyempre mag-a-apostil pa tayo, yung mga importante. Ano talaga yung mga NBI, nasa Malaysia kami. Yung mga challenges namin pag-apply papunta dito sa Europe. Tapos may mga rules pa ng Czech Republic, rules ng Czech Republic sa embassy ng Malaysia na dapat ganito ang visa mo. Yung iba kasi, yung panahon namin na nag-apply kami, dapat 2 years yung naka 2 years yung visa mo. Hindi pwedeng less than 2 years, parang ganun. Tapos dapat naka-sticker siya kasi ngayon sa Malaysia may iCard sila at saka may papel sila. Hindi naka-sticker yung visa. Yun yung mga challenges na mga kasama namin na nag-a-apply na hindi talaga natuloy. Oo, hindi sila natuloy. So, luckily, nag-focus ako as a wife of a Europe, taga-Europe or EU citizen. Nag-apply ako as working permit. Wala talaga ako alam kung pwede palang shortcut na under ako sa kanya is makaalis na ako agad. Saglit lang Nag-join ako sa lahat ng, sabi ko mag-join ako kasi ayaw ko magka-problema later, baka hindi ako matuloy, parang ganun. Kasi 11 years kami sa Malaysia. Ang dami ng memories. Yung anak ko pinanganak sa Malaysia, lahat na nandoon. So, imagine yung mga gamit namin talaga saan mapupunta. Yun yung mga challenges din namin. So, yun, napunta na kami dito. Tapos, kung every time sa office, tatanong or kahit sino mang mga taga rito nagtatanong, why you choose Europe? Isa lang sinasabi ko lagi, sabi ko, if there is an American dream, I have a European dream. Ayun. Kaya yun. Yun ang sinasagot ko. Yun. Yun bakit napunta kami dito. Kailan po kayo dumating dito? That was March 10, 2024. Bago lang kami. Almost 2 years. Nangangapa. Nangangapa sa lahat dahil nga hindi namin naintindihan. As in, wala kaming ka-idea paano magiging life namin dito. Kala namin parang Malaysia lang. Yun yung risk na tinake nyo, no? Yun, napaka big risk talaga dahil nga wala kaming. Dati kasi yung Czech Republic, parang naririnig ko lang yan sa Miss Universe. Yes. Hindi ko Hindi na nga po naririnig mo yung iba. Saan yung Czech Republic? Kasi pag sa Pilipinas, wala saan ka nag-work or saan ka naka-base yan? Sa Czech Republic, saan yun? Ay, Tapos parang pag siya pang nasa Europe, hindi pa sila naniwala na nasa Europe yung Czech Republic. saya nga, so yun. Yun pala yun. So, pagdating namin dito as in talagang empty. Tapos takot. Kaya natin to. Oo, kaya natin to. Niloloko ko nga yung anak ko na, we're staying in Malaysia in a big house. We're gonna stay in a small house. I want a small house. Tapos nagtira ka ng small house. I miss the big house. Pero kamusta po yung transition ng life nyo? Since 11 years kayo sa Malaysia. How was the As transition? in talaga parang nasa bagong chapter talaga. Ito yung literal na bagong chapter kami sa life namin. Kasi nag-start kami ng zero. Dahil nga, lahat sa amin magkakasama kami, individual ng gastusin, di ba? Ako times 3. So, yun, isa pa yun na talagang halukay lahat kung anong natira sa Malaysia, dinala namin dito, parang ganun. So, dito, talagang zero talaga na nag-start kami na nangangapa, especially yung education niya. Makakapag-aral ba siya? Or tapos yung mga health insurance na
talagang ini-impose talaga ng Czech Republic na dapat lahat tayo may health insurance. Pero sa case kasi ng husband ko, he's from EU citizen, hindi siya required. Hindi siya required. Nung application nila sa MOI ng anak ko, kasi yung anak ko sa kanya, bali yung anak ko under EU reunification, na ni-required lang yung anak ko a certain months, hindi talaga siya required talaga na registration. Yun pala kasi mayroon pala talaga silang automatically access to the market. Yes. Yun ang hindi namin alam. I was struggling. Siguro nag-struggle kami for like 6 months, 7 months na naghahanap kami ano pa talaga yung paano makakuha, paano ng ganito, ganyan. Hanggang na discover namin yung private insurance company, shout out sa kanila dahil sila nag-advise European naman ang husband mo, why you are applying, contact this number doon, contact this link, check this link and contact this number. Doon na nagsimula na discover namin na may mga ganong benefits pala sila ng mag-asawa ko. Kasi sa atin, like sa akin, working permit man ako, ready naman, nandiyan na yung health insurance natin, automatic naman, di ba? So, ayun. Well, yung maraming benefits po ang EU citizen dito. Marami. Included na yung sa health insurance ng reunificated na pamilya niya. In fact, ang alam ko, pwede ka rin yung i-under ng reunification as long as may sapat na proof of funds. Yes. Si husband mo. Yes. So, Station yun eh. oo, may mga kakilala po kami na naka-reunificate sa EU citizen and hindi sila wala sila sa sa employee card visa, wala sila sa Ngayon, I'm transitioning from employee to EU citizen na na visa reunification, pero nag-wait pa lang ako ng approval kasi sa ngayon panahon parang matagal yung approval nila. Basta napasa mo lahat ng documents and updated ka, may OEM reference ka naman po Yes, siguro. that. I-track mo yan and then kung medyo tumatagal, like more than 6 months, tawag ka, verify mo anong nangyari. Baka kasi minsan nagsasend sila ng letter na kailangan mo palang ipasa ito. Dito po kasi nag-communicate lang sila via letter lang, mail lang. So, mahirap pagka nag-change address ka, minsan sinasend nila sa lumang address mo. So, kung wala ka ng access doon, hindi mo makuha yung letter. It will prolong your process. Okay. So, mas maganda po, tawagan mo sila, and then make sure na yung mailing address mo is same sa information nila doon. Tsaka kung possible naman, kasi sa amin nangyari before sa amin yung renewal ng employee card namin. Okay. So parang kami nagtataka, ilang buwan na, hindi pa nagpa-follow, nagbibigay ng biometrics yung ministry. So kami po, ginawa namin, yung may iyon nga yung OEM number. So chinek namin yun, nakalagay is, parang Parang process pa. process na. So, ibig sabihin, napasa na ng employee namin yung mga papers. Then, pumunta po kami dun sa may ministry. Pagdating sa may ministry, tsaka lang namin nalaman kung ano yung may document na problema dun sa... Pwede rin, kita kayo. Na parang minsan nawawala kasi nila. Na may displace nila. Depende talaga sa ministry. Ganun pala. Pero nagsadya kami last week lang na nag-check. Pero okay. Kaya pag sinabi kong pending lang yun, parang may inaantay lang din talaga sila. Kaya lang problema yun. Ako, dati, minado ako, mas gusto kong maging freelancer. Gusto ko yung nasa ibang lugar, lipat-lipat ka. Pero ikaw, kung mas pinili mo mag-stay, mag-settle sa isang lugar. So, sa iba, dream na yun eh. Diba? Dream na yun. Pero, bakit po kaya yun sa'yo, iba yung dream mo, iba yung mas gusto mo? Ay, hindi siya dream, kundi exploration because I have already my dream. Because I'm with my family and it's enough. Yeah. Oo. Ganun talaga. Pero, na-discover ko, hindi siya bakit pumunta ako dahil alam ko na may ganito. Na-discover ko kasi nung nandito na kami, libre pala yung school. Libre yung health. May access tayo sa mga health. Kahit anong surgery, wala tayong babayarin kahit kusing
Tapos, ang pinaka na-amaze ako yung pension plan. So, yung pension plan, iniisip ko is for myself. Kasi since wala akong mga pension, wala akong ganyan. So, yun yung parang reward ko sa sarili ko. Oh my God, may pension plan ako sa pagkaedad ko ng 60, may pera ako. Kahit saan uwi man ako ng Pinas, basta hindi ko siya i-withdraw. Pagka 60 years old ko, pwede ko nang punta dito, kukunin yun. Yun yung parang, yun ang for myself. Kasi, syempre, nag-work talaga, independent talaga ako ever since ako nag-aral. Ever since, kasi yung parents ko OFW din. Oh, okay. Alam namin ang buhay na malayo sa family. So, wala na, hindi na ano na namin na parang na program na namin yung isip namin na we have to stand on our own. Kaya I never stop na to look better opportunity. Hindi man na yung hindi ako, loyal ako sa company, hindi ako yung palipat-lipat. Wala akong ganun. Pero pag may opportunity, one time, kaya yung pag may opportunity yung, eto, so, opportunity na change talaga ng impact talaga ng change. So, eto na yun, bakit talaga, although Malaysia, napaka-grateful ako sa Malaysia dahil nga, Malaysia was my second home. Dahil nga, I'm not feeling safe in my own country dahil I'm from Zamboanga City. Zamboanga City is not safe dahil may mga Abu Sayyaf. Lugar yun, daanan siya ng mga Abu Sayyaf and all. I myself, I don't feel safe naglalakad sa baka anytime magkikinap tayo for us. Wala naman tayo para. during that time kaya nag-decide po kayo na Yes, isa yun sa mga factor bakit ako umalis ng Malaysia. Dahil sabi ko, freelance naman ako. Then, I'm single na matagal, 34 lang, at the age of 34 lang ako nagkaanak, tsaka nagkaasawa. Matagal kami ng asawa ko. Balita ko nga po, LDR kayo eh. Yes. So, yung movie na 5-year engagement, manood ka niyan, i-google niyo yan. 5-year engagement. Oo, yun kami. Naka-engage kami ng 5 years. Tapos, syempre, nag-meet kami online. So, way back to the time na hindi uso ang vlog. Isang website siya na tawag Vlog TV na hindi pa uso ang monetization that time. So, doon kami nagkita na parang hi, hello, co-host, ganon. Tapos, drama, umiyak ako, ganon. Kasi, yung mga love life natin, mga online, umiyak ako, drama. Sabi niya, tapos naging friend kami ng by August, December, naging kami. After a year, binisita niya na ako. Wow! Sana all. Parang 2 months siya sa Pinas. Tagal Tapos freelancer din po siya. Hindi, nag-work talaga siya doon. So, dinayo ka talaga. Maganda. Nakakahiya, guys. Huwag niyo akong i-judge. Huwag niyo akong i-bash. Maganda talaga. Dahil sa balingkinitan ko na. Ayun, so pumunta siya sa Pinas. Nag-meet kami, 2 months siya doon. Tapos, nag-propose pa siya nung birthday ko dahil sumakit talaga ng tiyan ko. Tapos, sabi niya, naisip niya daw na walang magandang nangyari sa birthday ko. Kaya nag-propose na lang siya doon. Hindi pa naman siya sana mag-propose sa Boracay. Sana siya mag-propose. So, ayun, nag-propose na lang siya sa birthday ko. Sabi siya, ayun, na tapos, nung umalis siya, ayoko na rin sa Pinas. Umalis na rin ako. Pumunta ako ng Malaysia. Yun na yun. Yung panahon na yun na freelance naman ako. Tapos, long distance relationship, ang kasi, I'm a believer of the long distance relationship, lalo na sa panahon ngayon. Amen. Mostly walang choices ang lalo na mga parents or yung mag-asawa o yung matagal ng jowa na they don't have a choice to chase on their dreams. They have to be separated para makamit yun. So, isa ko sa mga believer na ganun. Yung maraming nagbabash na, uy, ano yan lang yan, hindi man yan, totoo, maganda
maghiwalay din kayo, ganun. Totoo, naghiwalay kami. Naghiwalay kami ng 1 year. Kasi sabi niya, hanapin ko muna ang sarili ko. Pero nakapag-propose na po siya noon. Tapos na kami na po. Sabi niya, hahanapin ko muna ang sarili ko. Eh, di wow. Sana makahanap. Sige. Sabi ko, okay, fine. Ayun, kaya hinayaan ko siya. Siyempre, may mga talagang panahon sa buhay natin na kailangan nating hanap sarili natin para makapag-desisyon ng Huminga tayo. Yes. So, ganun. I mean, kaya kami parang matagal walang hiwalay. Hindi kami naghiwalay dahil nag-aaway kami. Dahil sinabi niya lang kailangan ko lang hanapin ang sarili ko. And which I respect. Siyempre, kung mahal mo yung tao, may mga time talaga na kailangan mo siyang pakawalan para hanapin niya sarili niya at bumalik siya sa'yo na sa totoo na ikaw talaga yung gusto niya. Ang ganda ko talaga. Tapos bago sa bumalik. 1 year yun. So, nagbakasyon ako sa Pinas. Sabi niya pa, are you in the Philippines for good? Sabi ko, hindi, nagbakasyon lang ako, ganyan. Nag-start na kami nag-usap-usap. Tapos bigla na lang automatically yung routine namin nagagawa namin. Bumabalik na yung routine namin ganito, ganyan. Tapos yun, after few months, nag-iisip pala siya na pupuntahan niya ako sa Malaysia. Sabi niya, iiwanan ko lahat ng buhay ko dito sa Sweden para makapiling ka. Ay, Ang ganda talaga. Ay, mga basher, sorry po. sorry. Hindi, ang marinig mo kayo sana. Sorry mga basher. Totoo po to. Oo, yun na. Basta yung 1 year po yun, wala kayong message, walang communication. Wala. Straight. Wala. After 1 year, saka lang siya nag-communicate Yes, sa'yo. And ganun then lang siya. tahin ka pa. Tsaka siya po yung unang nag-reach out sa'yo. Siya nag-reach out. Minsan lang, merong mga time na nalalasing ako, nag-walling ako, mini-message ko sa kanya. Bakit mo ako iniwan? Yun sa Nag-walling. Nag-message ako ganyan, bakit ako iniwan ko? At sa kalasingan lang yun. Pero in general, I respect yung gusto niya mangyari. Hey, sorry to interrupt. If you are an OFW or you are a Filipino, this is for you. We sit down with real people, real stories, real lessons, real life. And if you wanted to continue to watch meaningful interviews and lessons from lived experiences, subscribe now to our platform and be part of this conversation. Hindi kami perfect. Hindi talaga kami. Nag-aaway kami everyday. Pero, we decided na wala kang choice, ganyan ka eh. Kaya yung sinasabi niya sa akin, wala akong choice, ganyan ka eh. So, ibig sabihin, hindi niya akong wala naman kahit sino nga, dapat magbago ka para sa akin. Wala naman, you have to be you. So, kung sa kanya, bakit mo ayaw mo akong iwan, ganyan. Sabi niya, wala akong choice. Kung ganyan ka na talaga. Parang accept. Kasi opposite kami, nonchalant siya. Ako parang ang kulit ko. Napaka-spoiled ko. Matigas ang ulo ko, napaka-spoiled ko when it comes to decision making. Makikinig ako sa kanya, pero ako pa rin mananalo. Gano'n. I think ganun po lahat ng mga ladies dyan, mga nanay. Bakit mo ako pakinggan? Magtatanong ka sa akin ng mga decision, tapos ikaw pa rin ang mananalo. Minsan, para paipakita sa kanya na panalo siya, yung parang hindi mo siya importante sa akin sa sinasabi. Importante sa akin ganyan, tapos sabi niya, okay, sige, nasa yun na yan. Parang mapil niya naman, okay, panalo ko ako ngayon. Kung hindi naman importante sa akin, mga gano'n. Gano'n. So, bakit kami nagtagal, or bakit kami matagal na, since 2010 kami. So, tagal na.
Oh my 6 years na. At 16. no. 16 Meron kami years. Oh, talaga. wow. Pero yung 16 years pong yun, ilang taon kayo naging LDR? 5 years. 5 years lang. 5 years. And kasama na po yung 1 year na wala Oo, communication. 5. Oh, okay. Tapos after 5 years, nagsama na kayo Oo, sa Malaysia. Na kami, Oh. Hindi naka-survive, no? Kasi yung iba kasi, hindi talaga, kasi mga jealous, ganon-ganon. Hindi kasi, ang pinakamaganda pag long distance, hello, 2026. Okay. Ang dati kasi di ba yung usuhan ng mga cellphone. We respect each other. We don't touch each other's cellphone. Yan ang pinaka number 1 na trick. O yan ang pinaka number 1 na foundation na sa isang relationship. Give him some privacy. Give yourself a privacy. Sana vacation, sana away. Problem, no? Kasi, kung ako, naghihinalo ako sa kanya, ibig sabihin may ginagawa akong masama, may magawa akong iba. Ano lang, number 1 din is trust. Kung lahat, mahal mo yung tao, may trust ka sa isang tao, ayan mo siya, open talaga. Kung galit ka. Kung anong gusto mong sabihin mo lahat. Masakit o hindi, sabihin mo lahat. Dapat you have to be open para ma-adjust niya, mapag-usapan niyo kung paano. Sige, magko-compromise tayo. Kung ayaw mo pala akong gawing ganito, o sige, saan tayo? Mag-meet tayong dalawa. Ganun, nag-negotiate kami. Lagi kami nag-negotiate na ano talaga. So, dahil dyan kami nagtagal. Wala kami yung hiwalay na tayo. Walang ganon. Wala kami yung ganon. Kumbaga, hindi nyo po ginagawang option ng pag-ibig. Walang ganyan. Hindi siya part ng vocabulary ng relationship namin na hiwalay na tayo ng ganyan. Best friend. Kahit galit na kami. Tapos, sweetie. Ganun pa yung tawa, di ba? Pag galit na kayo, parang tawagan na yung pangalan na lang, di ba? Sweet pa rin. Gagawa lang ba tawa na yung Sweet pa rin. Yes, kalmado kasi boses siya. Kahit galit na siya. Galit na ako. Hindi mo alam. So, ako naman, hindi ko alam na galit na pala siya. Masaya ang buhay ko. Diba? Masaya talaga ang buhay ko. Kaya hindi ako stress. So, yun talaga. Ang pinaka number 1, no? Bigyan mo ng privacy kasi gusto mo rin, alam ko, lahat tayo gusto ng privacy sa cellphone. Gawin niyo siyang number 1 rule. Walang, hindi namin alam ang password ng isa't isa. Wala talaga. Never nag-attempt, walang ganun. Trust. Kung gusto niyo, kung may yung mga LDR, kung gusto niyo mangyari, trust talaga. Kung ayaw niyo mag-success yung relationship niyo, huwag niyo ituloy. Sayang sayang ang oras. Let's say, naglo-long distance kayo, nasa Pinas yung jowa mo, nandito kayo sa Czech Republic, tapos wala kayong trust sa isa't isa. Sayang talaga. Move on. Hanap ka ng iba na walang away, na may trust sa inyo na hindi ka pakialaman. Kasi sa mga nasa Pilipinas, yung mga OFW kasi mahirap. Nagtatrabaho kami, pagod kami, may time talaga na gusto namin talagang shutdown lang, na walang magdidisturbo sa amin. Yes. Yes. So, yung kahit sweldo na, bigyan nyo kami ng time na huminga muna at magkukusa kami na, napadala ko na po. Oo. Intindihin nyo yung mga OFW dahil minsan, kahit ako, itong asawa ko, pag sinabi kong pagod ako, Daddy, I'm so tired. Hindi ako pakikialaman. Ganyan sana yung mga iba na pag sinabi ng mga pamilya nyo na nag-OFW, pag sinabi pagod ako, huwag nyo muna silang disturbuhin. Dahil hinga lang naman ang kailangan namin. Hindi naman namin totally na kailangan ng mga isang linggo. Isang araw lang ng pagpahinga, malaking tulong na yun sa amin lahat, diba? Diba? A small breather lang talaga na tapos magiging okay ulit. Magiging mas masipag pa kami mag-overtime. Diba? Sa tingin niyo po ba yung kahit sino pwedeng pumasok sa LDR na relasyon?
kahit sino or ilan lang or pili lang yung mga tao na kailangan na pwede sa LDR? If they willing to take the risk dahil yung time is very sensitive. And if they're willing to commit. Oh, they're willing to commit. And kung walang complication sa away nila, continue. Pero as long as may mga laki kayo nag-aaway, wala kayong trust sa isa't isa, nagdududa, stop nyo na. Hanap kayo ng iba dahil yung time ako nag-asawa ko ng 34. Ang time ng yung relationship ng 7 years, 8 years, tapos mawawala lang. Sayang. Maiisip mo sana ako ngayon dahil nasanay mo na yung tao di ba? Diyan ka na sa Oo. tabi niya. So how do I start dating? Ganon. Yeah. So kailangan talaga na kung willing kayo mag-uusap kayo niyan dahil before aalis, mag-uusap tuloy natin to o hindi. Or pwede naman maghiwalay muna kayo. Pag may time na kayo na babalik na for good si OFW, ready, okay pa ba tayo? O yan, pwede din ganyan. Para walang masasayang na oras natin kasi at this 2026 oras talaga wala nang mga long distance, wala nang matagal na magjojowa na gano'n. Paano po doon sa mga LDR na may mga anak na involved? Paano po kayo relationship? Hindi mo naman pwede sabihin na hindi na nag-work yung relationship namin, magwalay tayo kasi kids na involved Paano po kaya yun? Yes, I mean 2026 you can be a parent but it's okay for not to be a husband and wife. Parang co-parenting. Oo, yan ang co-parenting na pinaka number 1 ngayon. Napaka co-parenting whereby na yung jowa ng asawang ex-husband mo, jowa ng magka-friend pa. Open na yan ngayon. Ang importante doon is dalawa kayo naka-focus sa anak nyo kasi syempre, ginawa nyo yan. Yun nga. May kasi, di ba, kayo, LDR. So, medyo lalayo ko sa pagyan. May mga naging problem po ba kayo kasi, syempre, yung cultural differences. Di ba? Ikaw ko, Filipina, siya, Swedish. So, tapos nagsama kayo sa bahay. May mga naging problema po ba kayo with each other? Or... Parang wala. Perfect. Parang para sa'yo wala, pero siya kaya Yes. Ako wala, yes. Kasi kung saan mo ako ilagay, mabubuhay ako. Pero siya, yes. Number 1, yung mga drama-drama na mga Pilipino. Lalo sa OFW. Drama-drama yung mga away-away, alam ba, mga typical na mga Pilipino, mga chismis kasi yun naman ang mga snacks natin, mga chismis. Tapos biglang mag-away-away, sa harapan niya nag-aaway, culture shock siya. Wala na pa mga gano'n. Bakit nag-aaway gano'n? Para maganda sa asawa ko is, kahit nagsuntukan, may nangyari sa Malaysia, nagsuntukan sa harapan niya, hindi siya nakialam. Yun yung maganda, yung asawa ko, super nice. Bahala kayo dyan. Super. Hindi siya mahilig makialam. Kung may tao man na to describe nonchalant yung asawa ko. Perfect example. Nag-aaway na sabunutan na sa harapan niya, dinadaan. Dahil at first, hindi siya sanay sa amin, what happened? Ganyan na-explain ko. Filipino is like this, Filipino is like that. Tapos, pagka ilang araw, friends, natawanan na naman ulit. So, sabi ko, we are like that, daddy, na mag-away-away kami, ganyan. Pero apparently, magiging friends ulit naman. So, hanggang nasanay na siya. Sabi ko, Filipino drama. Okay. Alam niya na. So, mahilig ka po kasing magluto especially natikman namin ngayon. Yes, Masarap. oh my God. So, siya po, kumakain siya ng Filipino food. Yes, ang maganda din sa kanya as a person and as a nonchalant person. Hindi siya mapili sa food. Hindi ako nahirapan sa pagkain. Kung anong meron dyan, makukontento siya. Hindi siya yung parang, ayoko niyan, ganito, never. Ewan ko ba, pero normally kasi narinig ko pag foreigner, di ba? They have a specific, you have like that. No, wala. I think magaling ka lang po talaga magluto kasi gusto niya Siguro kayo sino man, tapos matikman yung sisig ni ate. Sige, araw-araw sisig. Sige lang. Sarap pala dito. I always,
way back sa Malaysia, my house is always a host. So, Pag may isip ako, magmumunggo ako ng sabaw na pata, ganyan, tatawag ako ng mga, sino mga host dyan? Punta kayo sabay, ganun. So sanay siya sa ganun. So sanay na siya, Aaron, Filipino, kaya, ganun, kahit tamli-tamli tayo dito, dadaan lang siya sa iyo. Parang hindi siya masyadong nakikijoin. Pero gusto Okay lang siya. Oo, okay lang. Kahit natutulog siya, kahit maingay tayo, Wala siya reklamo. Oh, that's nice. Ganyan, wala. Never ako. Natural yung mga maingay talaga ang mga Pilipino. Yes, that's right. Gaya natin, aapat lang tayo dito, pero Kasi ako, of course, mag-isa ako, freelance ako, mag-isa lang ako. Gusto ko kasi yung parang maraming friends, ganyan. Tapos gusto ko, I don't know how to cook na pang-isahan. Way back pa yung Lucky sikat para- pa ako. Alam ng mga housemates ko dati kasi syempre from 11 years na yan, ang dami ko ng mga housemate na nakasama, mga iba-ibang buhay-buhay ganyan. Iba-ibang adjustments. Number one, adjustments pag nagnikitira dito, di ba? Iba-ibang adjustments, hindi mo magkasundo, tapos mag-compromise. Number one din sa amin mga housemates ko is compromise din. So, pag magluluto ako yan, alam nila yan. Sinasabi nila, just heal yung yung baboy mo, parang expired na. Lutuin niya na yan. Ganun na. Kasi parang pag makita ko yung ref empty, parang napapanik ako. Automatic na yan. Isa ko kasi na hindi kami mayaman. Lumaki ako, hindi kami mayaman. OFW yung parents ko. Pero natatakot akong maging mahirap. Dahil dyan siguro na napapractice na as in program sa mind ko na matakot ako na mahirap. Hahanap saan ako mabubuhay. Na-try nyo na bang mag-work ng 18 hours? May 2 jobs in one shot. So I was working as a virtual assistant. 5 websites yung naalagaan ko as a chat. Nag-chat ako. And at the same time, nag-work ako sa call center, pinagsabay ko yan. So, pagdating ko galing office, higa na ako sa kama, nandiyan na yung computer ko hanggang 6 a.m. Pagka allow out ko ng maliligo naman ako, pupunta na naman ako sa office. Na-try ko na yan. Ganun ako super workaholic. At nag-overtime, nakakapag 105 hours sa isang month. wow. 105 hours. Yes, in calendar month. Oh my gosh, masyadong workaholic. Ganon. But I think yun yung yun yung parang I can't say na consequence, pero yun yung buhay ng freelancer Hindi po ba? Kasi you have your own time. Yes, yun din. Kaya nga, mahirap ako, ayoko maging mahirap. Kaya, lahat kong gusto yung parang magkasama mga Pilipino, yung parang kung pwede lang, dalhin ko lahat yung mga kilala ko sa Malaysia, dadalhin ko dito. Gamitin ko pera ko, ginamit ko na. Kasi, di ba, ngayon, hiring ngayon ang Czech Republic. So, marami ako, kung saan ako nakakita na no placement fee, pina-forward ko lang yung mga sikat, yung mga Grave Care na dito. Shout out, Grave Care. Baka na ba? Baka naman, Grave Care, magpa-interview kayo. Hiring ang Grave Care ngayon. Di ba hiring ang Grave Care ngayon? Nagbabasali ng mga friendship ko na dalhin dito. Kasi sabi ko, ewan ko ba, nasa sistema ko na yun na, punta na kayo kasi dito gagana. Kasama tayo mga gusto ko gano'n. Parang willing to help ka. I'm always clapping sa mga friendships ko na sa mga success nila. Dahil napaka-grateful ako sa life ko. So, sobrang grateful ko. I mean, I'm not grateful. I'm so grateful talaga. Pero hindi naman, I'm not sounded na mayaman ako ngayon. Wala na. Your life is not perfect. Wala talaga perfect, no? Pero napaka-grateful ako na may mga na-encounter din ako ng mga tao na nakatulong sa amin, mga advice, na kahit eto kayo na-encounter, na ko kayo sa Facebook, na parang, napaka-informative naman itong vlog na to. And
yun din kasi ang purpose ko na makatulong sa mga mga kapwa Pilipino, nagbibigay ng mga pointers, ng mga encouragement. Parang it's my pleasure na yun. Lalo na magluluto sa mga friendship ko. Every time na wala akong gagawin. Ewan ko, pag wala akong gagawin, magluluto ako. Sabi, off nyo ba? Punta kayo dito sa bahay. Ganyan. Parang yun yung way po ninyo para maka-give back sa kapwa. Oo, yung parang dahil napaka-grateful ko, basta, again, I don't know want to sound na mayaman ako ngayon, parang nasa success. Hindi ako successful, pero grateful lang ako na hindi ako pinahirapan ng tadhana. I think yun po yung kadalasan na yung kasabihan nila na when you're grateful, it's easy for you to be generous. It's easy for you to be kind. Kasi masaya ka, regardless kung anong situation na meron ka. Nagpapasalamat ka, grateful ka sa kung anong meron ka. Madaling magbigay, madaling tumulong. Yes. Diba? At magandang magbigay at tumulong kasi ikaw yung tutulungan. Yun. Kaya, dahil dyan na ako ang tumutulong kahit information man lang, hindi man financial, pero tulong din yun naman. And I'm not asking anything. Sinasabi ko sa kanila, wala akong makukuha dyan commission, and I'm even spending my own time to provide you the right information para saan mag-apply. Yeah. Kaya yun, sana nga mapunta sila dito dahil may mga changes na mga law sa government sa Malaysia ngayon. Yeah. Sabi ko, it's your time. It's your time dahil nga may mga bracket na ng mga salary ngayon na papauwiin na ang hindi nakakaabot na a certain salary. Ayun yun. So medyo nagiging strict na Ngayon, June 1, ipapa-implement na yung law nila na dapat 5,000 ringgit ang sasahod mo above, pag below kasi wala ka na. pag foreigner. Dahil nga gusto nila tataas lahat ng mga sahod para mga locals is tataas din ng mga sahod or ipa-priority nila yung mga locals kaysa sa mga expats kasi yung expats is mahal na. So it's only like very timely. Di ba napaka-grateful ko na very timely. Wala ka na doon. Wala na ako doon. Nandito na ako. So parang it was really a great decision na pumunta dito. Yung parang doon pa lang parang winner na ako. Pili ko naman. Kasi ahead ka din. Secure ko na yung trabaho ko dito eh. At saka hindi na ako mag-iipon para sa pag-aaral ng anak ko kasi 10 universities dito sa Borno. Yes. So, saan pa? At saka ang kinaganda sa inyo po, hindi kayo yung kadalasan na foreigner ang relationship na parang kukuhanin, ipepetisyon. You work yourself so hard para makarating dito. Yes, hindi ako green card, passport. Wala siya kinuha sa kahirapan. Hindi ko ginawa yung husband ko na yun para makakurdaw. Wala. Yes, dahil nga Very good. napaka-independent ko talaga. So, noon pa talaga yan na program na talaga ang isip ko na ganun. So, Bawal na maghirap. Okay, kaya yung kadalasan na motto ng Filipino ayoko maging mahirap. Kaya nag-OFW. And then, eto rin sabi kasi ni Tony Gonzaga na, Lord, thank you. Pandesal lang hiningi ko sa'yo. Binigyan mo naman ako ng burger. So, isa pa yung napaka-grateful ako sa buhay ko. Sabi ko, parang nakakahiya humingi. Diba? Nakakahiya humingi, nandiyan na sa'yo. So, parang in return, I want to help my community. That's why I'm happy na in-invite nyo ako na para to share naman, to spread awareness, To inspire people to spread awareness, to inspire, and to share our challenges para naman may matutunan at sana may matutunan. Kaya nag-i-start ako ng mga content na regarding sa mga saan, paano mamumuhay. Ito showcase na kung anong proper way na paano mamuhay dito sa Czech Republic. Kasi hindi nila alam kung ano ang Czech Republic. Yeah. So, para kung may plano man sila pumunta ng Czech Republic, na. alam ko yung sinabi ni Jocelyn na ganito pala ang gagawin. So, at least hindi sila mga like us.
Yeah, no, naniniwala po kami na pagka nag-share ka ng information, hindi lang naman isa o dalawang tao yung sharean mo, it goes global. So, kung sino man yung kung saan man makarating yung binild mo na information, it Yes. surely goes to the people na nangailangan. Sana. We believe on that. Kaya hindi lahat Yun din yung layunin nyo, Yeah, di ba? and ini-encourage talaga namin, halos lahat ng OFW dito, ini-encourage namin na sumali. Kasi we're just an ordinary OFW na gusto And lang din nakapaditin tayo, di ba? para Nag-explore. halos ng Yes. situation. And Oo. but we have different stories. Oo, you have- We have different struggles. Yun nga, napaka-amazing tong platform na to connect Filipinos dito sa Czech Republic dahil somehow in their feeds, dadaan to sa mga feeds nila, kahit 1 or 2 lessons, may mapipick up talaga sila. And we make sure na may makukuha sila. Yes, that's important. Kaya yun, I'm posting not for like monetization, no, because I was working with Facebook creators. Naging support din ako ng creator support ng Facebook. And I could have been monetized kung gusto ko talaga, pero I am not posting anything for monetization. It's just a purposely Just to help. to help lang talaga. So, yun, hindi ako nagagalit. Follow me. If you wanna know more, follow me, no? Yeah. Walang mga ganun. Pero although nagdigilalagay ako dito as a joke lang, hindi naman talaga ako Wala naman kung masama maglagay nun. In fact, mas maganda ngayon kasi Oo, para matutunan talaga. makukuha talaga nila yung information na nilalagay mo right on the same spot. So, pag kasi hindi sila naka-follow or hindi naka-subscribe, nami-miss out nila yung iba. Oo, Diba? kaya abangan nyo. Ang mga future na mga post namin. Yes. Pa-follow nyo I-follow kami. niya Oo. i-follow nyo yung page niya Oo. para yung mga expats like freelancers, yung mga pinagdaanan niya na relate kayo, magkaroon din kayo ng information kung paano yung ginawa niya. Yes, And oo. you can reach out to her kung may questions kayo regarding sa mga visas process Freelance, na pinagdaanan niya. Oo, I'm open. Mag-message lang kayo. Libre naman. Wala namang bayad. Kala ko sasabihin, Mag-message lang kayo kahit don't be a stranger. You can message me kung may mga confusion kayo or you need help as some advice. I'm open to reply as long as free ako, syempre. Kung hindi natin nilakas ang loob, bakit tayo nandito? Takot. Yung mga ibang takot dyan, no, act now. Because Czech Republic is very hiring. Action nyo na. Hindi pwedeng pangarap lang. Gawa ng action agad. Apply lang. Huwag nyong isipin na baka hindi ko kaya. Baka hindi. Overthink agad. Mag-apply ka muna. wala ka mga ginagawa, nagpasa ka naman ng Actually, so yun lagi na nare-receive ko ng mga feedback or messages. Apply lang. Sabi ko, apply. Kaya nga, sa simula pa talaga nag-work ako, apply lang ako ng apply. Kung matanggap, okay. Kung hindi, okay lang din. Hanggang saan talaga yung opportunity. You really need to chase your dreams and opportunity. Hindi lang na dream lang alone, no. Yun. I think sa mga mapipick up ko po sa inyo sa based sa pinag-usapan natin is really to grab every opportunity that you can Yes. have. The opportunity will not wait. You need to chase and work for it. To Yung iba get- kasi naghihintay na lang na pag dumating yan para sa akin yan. No. Parang ganun. Kasi, oo, hindi ganun. Huwag niyong isipin na wala akong pera, hindi ako pwede Yeah. mag-apply. No! Kasi may mga agency naman na no placement fee. Ano magagawa ng paraan lagi ang pera? Oo, magagawa ng paraan, yes. Kung talagang para sa inyo yan, gagawa ka ng paraan, makukuha mo yan. Kung hindi yan para sa iyo, kung hindi ka gagawa ng paraan. Kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, palagi may para. Yes. So, panahon ngayon, tulungan na lang natin ang Philippines kasi ang Pilipinas is kawawa na talaga. Umalis na kayo dyan! Umalis na kayo dyan! Pumunta na kayo dito!
Pero actually, that's very true. Ito naman talaga. Real talk lang. Real Wala tayong magagawa. As OFW, ano magagawa natin ngayon? Wala na, di ba? Wala. So, Palubog na. huwag nyo nang hintayin. Mag-apply na kayo. Act now. Send the resume. Send lang, not send. Wala tayong alam. Auto-apply po. Auto-apply po. Documents po. Message lang. I-DM nyo lang ako kasi may mga legit na mga agencies ako kasi yung mga legit, like yung Grape Care, alam natin na legit. Legit naman talaga. So yun na talaga ni-emphasize ko na sinishare ko legit talaga. Kasi nakikita natin na mga kasama natin dito sa Borno, galing ng Grape Care. Dami na. Galing ng Prime Search. O, mga ganun. Message na lang ako, bigyan ko kayo ng mga information. At Tsaka yun nga po, yung kanina sa parang nung panahon namin, so parang walang parang aming access sa ganitong information. diba So parang pagdating po namin kasi is ang bilang pa lang ng Filipino dito is around 2,000 within Czech Republic. Buong Czech Republic na po. But before, nung na-interview po namin si Amba, it was already 13,000. Wow. So parang kung may tanong ka, marami ka nang pwede ka nang lapitan. Hindi ka tulad ng time namin na parang Tapos, madami pang madangot magbigay ng information mga walang Tsaka very rare kang makakita ng Pilipino talaga. Hindi tulad ngayon na parang Kaya- kung saan ka pumunta. Mas masaya kayo ngayon. Kaya nga, Masaya naman kami. masaya. Nakakalungkot na minsan na yung kung sino pa yung mga parang medyo bago-bago, sila pa yung parang parang hindi nag-a-approach. Parang iniiwasan. Parang ganun. So, nakakalungkot yung ganun talaga. part. Pero, lagi kong sinasabi na ang swerte nila ngayon, yung mga bagong dating. Yes. Kasi, We are here. meron ng information Yes. na nakukuha. Nung time namin, wala talaga. Wala kaming pwedeng lapitan, wala kaming pwedeng kausapin. Nagagaling pa sa amin ng mga lokal dati pag Kasi yung language nun, magagalit sila. Magagalit sila. Oo, hindi nila alam paano i-explain. Yes, na-encounter ko yan dito. Galit talaga sa'yo yan. Ultimo po yung yung mga experiences kami, like sa public transportation, nung bagong-bago. Parang, kahit magsalita ka lang ng medyo malakas, parang titingnan ka nilang masama kasi hindi nga sila aware na ganun yung ganun. Pero habang tumatagal naman, nasasanay na sila, parang na-accept na nila yung mga foreign. They have to, whether they like it or not, they have to accept dahil nga, ang daming demand na Pilipino ito. Kaya nga maganda yung ganitong may mga plans pa ako ahead of time na nagagawin in future. Abangan nyo talaga sa page ko. Follow Follow nyo talaga ako kasi may mga gagawin ako mga plans na mabe-benefit naman lahat basta. Malalaman namin yan. Abangan nyo yan. Follow nyo. Abangan nyo talaga kasi kung hindi nyo aabangan, wala kayong mapapala. Oo, kasi may mga plans din ako in future na anong gagawin para lang parang na yung vibe. Kasi lahat, wala pa dito wala pang ganito, wala pang restaurant, purely restaurant lang. Meron ba sa Prague? Na restaurant lang siya. Bistro lang. Pero may kasama nga. Oo, may kasama Okay. ba, diba? Pero Gusto ko yung Jollibee, ganun, mga ganun na Pilipino. Yung mga, Wait lang po ba, isipin nyo na, magpa-fry. Baka mag-express sila magkakajollibee na dito. Baka kung may mga Pilipino na, uy, nagkaka-Jollibee. Marami na magsasaya. Sabi yan, hindi nakapupunta ng Italy. Grabe, hanapin nga, distribution natin kung alam mo. mayaman. Abangan nyo namin sa Barno. Alam, lumipat tayo sa mga may Jollibee na daw. Sana may gano'n hell kayo. Pero plano ko, hindi, restaurant na parang yung sa US na, uso na ngayon sa US yung mga Michelin star na Filipino restaurant. Gusto ko dito. Hindi yung bistro. Kaya nga, mag-i-start ako ng Cloud's Kitchen. After ng Cloud's Kitchen, makikita ko ng, tinatangkilik nila. Tinatangkilik nila dahil nga, meron na kami nakainan ng Indian restaurant. Walang tao. Tapos sabi niya, I'm sorry ma'am, our kitchen is busy. Sabi ko, bakit busy, walang tao?
or online pala delivery. Sabi ko, oh, okay. So, doon na mga ideas na nakikita. Oh, okay, ganun pala. So, syempre, sa world ng social media, ang dami mo research, nakuha mo ng mga ideas na, ganun. Pwede pala. So, kaya, hinintay ko na lang talaga na ma-approve yung visa ko is hindi siya immediate. Dahan-dahan lang nakakarating. Step by step. Ganun naman lahat. Step by step muna hanggang nag-start nga ako sa office lang muna. Tinatikman ko yung pagkain. May ulam ako, di ba nagluluto ako na marami ganyan. Gawan mo daw ako, gano'n. Doon nag-start, gawan mo daw ako, tamad ako, isalin nyo na lang ako sa luto nyo para magbibigay lang ako. Ganyan. Di ba, gano'n talaga Pilipinas. Salin nyo lang. May ano ka ba dyan? May ulam ka ba? Ma, pahirap talaga Ayoko nang magluto ganito, ganyan. Wala akong mga ingredients ganyan. Kasi pag solo ka lang, kung ikaw magluto, mas mahal. Mas mapapamahal ka. Yes, so, Mas diba? Mas mahal ka kayo, ingredients mo, lahat mga all. So, tapos masisira lang. Masasawa ka kasi kayo, ikaw lang mag-isa. So, yun, nag-start ako sa office, paluto-luto, pasabay-sabay, ganyan. So, may mga niluluto ako kung saan doon patok, magiging plan yun. Magiging part yun ng future. Hopefully. Sana magkaroon dito ng ganyang platform for very good of Cake food. ba? Ganun. Gusto ko yung mga ganun. Kasi nga, yung may mga Indian restaurant, talagang pag underground siya, talagang magandang restaurant. Sana may ganun din. Kaya natin yun. No? Kaya. Sana, feeling mo magkakaroon din ako tapos may malaking buhol. May mga investor. May malaking buhol mo na agad. Yun, nakapula. Tapos yun. Kala ko yun. Sumasaya ako. Dito, dapat talaga may sideline. Hindi tayo hihinto hanggat hindi. Coming from the workaholic. Walang hihinto. Basta mapagpakitaan sa office, yung mga overtime. Let's do overtime. Ako pa sabi ko, let's do overtime. Let's do a team payaman overtime. Sige, what's team payaman? It's team rage, sabi ko. Sabi niya, bakit? Why do you want that? Sabi ko, yung pera is nandyan na, Pulutin mo na lang, bakit hindi overtime nandyan yung overtime mo. Kunin mo ako. Gagarin yung pera, Pwede na mo kukunin. Kaya yun, masaya din ako marami ako na influence na nag-overtime. Sabi, you see, I'm not doing this, but because of you, I'm doing this right now. So sabi ko, wait. How many hours? Sabi niya, calculate ko, eto mas sasahod mo. Di ba? Mag-overtime pa ako, ganun. So, masaya naman ako, no? sayang bitin yung kwentuhan natin kasi we have a very limited time ngayon. Pero, we'll see you again. We'll see you again next time. Pwede kang bumalik? Kahit next week. Okay, so, Yung off ko talaga Sunday, Monday, pero ngayon nag-leave ako na rin na birthday niya din. Sakto lang talaga kayo kung may by time kayo, open talaga. may message ka po para sa mga nanonood dito na kapwa nating Filipino. Andito? Andito and sa Pilipinas. Ang mga message ko dito sa yung mga nandito na mga OFW, don't be a stranger. Kung ano man yung natutunan nyo, let's help each other. Let's build a happy community dito. Kasi sino-sino naman magtutulungan at sino-sino naman magiging together, tayo lang na naandito. Yeah, exactly. Oo. So, yung mga nasa Pinas, sa mga family ko, happy ko talaga ako sa family. Wala akong sa parent ko naman, I love my papa. Wala akong problema. Napaka-inimbilan ng tatay ko. So, ganun ako ka-grateful sa buhay. So, yung mga nasa Pilipinas, act now. Yung mga nasa Malaysia, alam nyo na this is your sign. Act now. Start sending application. Yun lang gagawin nyo ngayon. Start sending application. Wala lang. Tayo na lang. Okay, maraming salamat po, ate. Short period of time talaga. But, maraming salamat po. Once again, next time again ko sa inyo, marami ba akong kwento? Abangan nyo. episode mo. Nag-i-start pa lang ako. Wala pa sa pinaka-kwento talaga, no? Napaka, lang yung general. Hindi Okay. yun.
kung si Charlotte ay detailed, ako yung parang Oo. Sige, maraming salamat po again. At bisitahin yung page niya. Yung Yeah. pangalan niya, i-link namin dyan sa baba. And then, once again, maraming salamat. Hanggang sa muli, ito ang Diary of an OFW kung saan Ito ang Thank you. Thank you.